Yes, sir! Good morning, yun. Good morning, syempre. Dahil maaga akong gumawa ng reaction video. Dahil ito na, kalalabas lang ng Sak Maestro versus Pistolero. Nung lumabas to, hindi ko talaga siya pinanood. Tiniis ko na panoorin. Dahil gusto ko, ngayon ko siya panonoorin habang nagawa ko ng reaction video. As of now, ay 224,000 ang views. Tingin ko, mukhang nagkalat nga si Sak dito, kaya ganito kababa yung views. Siyempre, Sak Maestro yan, pistolero yan. Anyway, silipin ko yung laban namin ni Sinyo. Pang ano na ngayon, pang 2 days. Pang 2 days na at ang views ng battle namin. Oy! Wow naman. Pang 2 days na at 3 million. Manahimik ka dyan. 3,751,417. At number 1, trending pa rin tayo sa YouTube. Thank you. Maraming salamat. Grabe yun. Grabe yung support ang binibigay nyo sa amin. Maraming salamat. Tayo ang gumawa nun. Hindi lang kami. Tayo ang lahat. Ang dahilan kung bakit trending yan. At ganyan ang views niyan. Congrats sa ating lahat. Shout out, Fubu! Maraming salamat, Fubu, kay Sir J. Thank you kay Sir J. R&R, Black Manila, Real Jokes, Hype Beat. Yon. Sa mga magpapapromote, ayan. Message nyo lang ako sa mga social media accounts ko. Pag-uusapan natin yan kung paano ang kalakaran dito sa promotion at pagpapalagay ng ads sa aking video. Shoutout, anak ng Muntinlupa, Muntinlupa's Most Wanted. Follow nyo ako sa aking mga social media accounts. Facebook.com/HenyongPogi, TikTok, Tito Shernan 22, Instagram, Super Shernan. At yon, bati muna tayo. Etong comment na babasahin ko ay galing sa Matira Mayaman Finals Prediction na ginawa ko dito sa channel ko. Asan na yun? Okay. Ay, nawala. Tito Shernan, review nyo na po yung laban nyo ni Sinyo para yun na lang panoorin ko. Mas maintindihan ko po. Okay, pa-shoutout po sa asawa ko si Sirin at Darwin Sanchez. Nanonood dito sa New Taipei, Taiwan. God bless, Tito. Nagawan ko na siya. Actually, naka-private na siya dito sa channel ko. Kaso, pinapatagal ko pa ng konti. Sabi ko nga dun sa video na yun, sabi ko mga 5 days. Pero baka mga 3 days, ilabas ko na siya. Kasi, na-enjoy ko talaga yung paggawa ng reaction video na yun. At share ko yung bawat linya kung bakit ko sinulat yun, kung bakit ko sinabi yun. At basta, maganda yung istorya sa likod ng laban namin ni Sinyo. At na-enjoy ko siyang gawa ng reaction video. Baka ilabas ko na rin yun. Pagkatapos na itong mga in-upload kong nauna. Mga 3 days, baka hindi na umabot ng 5 days. Abangan nyo lang. Pupunta ka ba or manonood ng finals ng PSP? Baka hindi. Dahil hindi naman ako iniimbitahan doon. Ayoko, parang sa birthday yan, hindi naman ako imbitado, ba't ako pupunta? Pero kasi hindi ko rin naman tropa sila Pibus eh. Baga ayokong pumunta doon na, tangin na, hindi ko naman din tropa yung owner. Ayokong pumunta doon na parang, sino ka ba? Sino ba ako? Hindi ka naman inimbita, parang ganun. Kung flip top yung matic yun. Or ibang liga na mga tropa. React mo naman, laban yun ni Sinyo Idol. Meron nang, wait lang po. Tito Sherna, paano mag-audition sa Pulo? Gusto ko po sumali sa liga nyo. Nasa description yung link. Mag-message ka lang doon, may kakausap sa'yo. Pero, ang pinaka-audition namin dyan is magsisend ng video, a cappella video, parang imaginary. Pero next year, magpapa-online tryouts na kami. Yun, abangan nyo yan. Tito, pa-request ng Japorms versus Sardeo. Meron ba? Kuya Shernan, matanong lang, bakit medyo? Nabasa ko na to. Medyo matagal maglabas si Sir Enigma. Nasabi ko na rin to dahil, yun nga, pinapalipas niya yung live kasi para hindi sayang yung mga pinunta yung pagod. Pero tangina kahit yung iba kahit napanood na ng live yung mga laban, nai-enjoy pa rin nila sa video. Iba pa rin talaga flip top. Reaction Idol sa laban nyo ni Sinyo. Malapit na. Wait. Pero palagay ko Tito Shernan parang mas malakas ka doon sa laban mo kay Six Threat at kesa kay Sinyo. Ganun ba? Thank you. Tito, pa shoutout si SK Uncle G from Barangay Kaduwang, Tete, Makabebe, Pampanga. Sinyo versus Shernan naman boss, react mo.
Eto na. Wait lang ah. Malapit na yun. Siguro pagkalabas na ito, ilabas ko na yun. Ito na. Pistolero versus Sak Maestro. Let's go. Maestro, bangin! Sa bangin! Sa bangan na! Enjoy na natin ha, enjoy na natin. Butang ina, di ko na Never ask again. Log in now. Enter MU777-888 and 999. Tang ina, yung damit ni Sak, preparado. Pero balita ako nag-choke eh, no? Enjoy na natin ha, enjoy na natin. Game. Naka na. Okay. Pakusga na magingay. Yeah! Pakusga na yun. Successful ang atong okasyon. Palakpakan natin si Boss Phoebus Apollo Samson. Sino yun? At lahat ng mga sponsors, wait a minute. Apollo? Wala ba to sa wanted list? Huling Apollo sa Davao, pinaghahanap ng mga pulis. Okay na? Bayad na tayo ng buwis? Alright. Wala tuloy ako. Nagbayad ng buwis? Sorry. Ina. Umpisa pa lang no? Pero, si Pistolero, siguradong mangingibabaw. Siya nakikipwesto pero magiging sementeryo ko na yung Davao. Mahusay si Pistolero, yung talento umapaw. Kaya bilang respeto, naghanda akong 3 araw. Na naman? Yung 2 days prep, naging 3 days prep na. Thank you, ha? Kaya kinukall out ako ni Pistol. Lahat na yun ay naging missed call. Statwa ni David nandun sa seawall. You got big balls but your dick small. So delete all your porn history just like the people na nag-suicide sa Davao na parang nag-free fall sa G-Mall. Free fall sa G-Mall. Meron bang history doon? Na yung G-Mall, parang nagkaroon ng trahedya? Pa-comment nga sa mga nakakaalam. Oh, suicide sa G-Mall. Pero joke lang. You've been rickrolled. Shit. Oh my God. Tapos meron pa siyang... hindi ako, alam nyo sa totoo lang, ang nararamdaman ko is lungkot. Kasi Sak Maestro, talagang isa yan sa mahusay. Kaso, ay nako. Iniisip lang. Nakakadismaya yan. Si Pistol, nakahanda-handa yan eh. Yung sa akin kasi medyo naghanda eh. Okay. Pistol. Tang ina na wala talaga ako. Parang sa G-Mall. Kaya pistol. May pistol aeroplano na baguhin yung kategory. Pistol aeroplano, urine lang sa laboratory. Shit. My Hindi God. pa to. Kaya pa yan, Sak. Sana kaya pa. Sige. Preparado oh. T-shirt Okay. mo. Walang bibili niyan. Bala ka. Ating balikan nung ako'y naging talunan. Si Disaster may ghostwriter, sila nagsusulatan. Silang Zeta merong airmats. Ako'y pinagtulungan. Pero, ganun na akong alakas, natatalo lang pag 2-on-1. So yun, 2-on-1 na naman. Ano to, gaguhan? Binigyan niyo ako pistolero, 2 tao yung katawan. Tingnan niyo naman. Patay kay Kasi Pistol tignan nyo to. naman. Work from bed. VA na may 10 accounts. Client niya puro British. That's how he gained them extra pounds. Kaya Okay. si Carlo Yolo mag-gym. Sa pagkakaintindi ko, British extra pounds, dagdag timbang, o ang pera ba sa British ay pounds? Tignan ko nga. British money. Tangina mo, tanga. British money called. The DGB, pound. Okay, pound nga, tama nga. Extra pound, extra money, extra timbang.
work from bed. VA na may 10 accounts. Client niya puro British. That's how he gained them extra pounds. Ganda nun, no? Ang ganda nun. Sayang, tangina. Kaya si Carlo Yolo mag-gym. Carlo Yolo. Todo tumbling. After double handspring, sa naong mulanding. Muning naong sa taga-tondo nga gikombog boxing, nga gipuspusag ko kulamber na himong koko matching. Wow, pistol. Bili ka ba nag-gym sa PSP Gym? Sa PSP Gym, ikaw ang next endorser? Wala ka nga next, dapat siguro head and shoulders. Okay. Kasi sa PSP Fitness, naging distorted yung poster. Kasi yung picture mo, yung progress, before and before. Before and beforer. Sayang. Sorry ah. Before and before. Putang. Tangina. Yung 2 days prep nga, nag-choke eh. Yung sa 3 days, lumamang na nga na isang araw eh. 3 days na nga yan eh. Ina. Kahit... Oh my God. Nakakalungkot bilang isang tagahanga ng style ni Sak. Yung laban namin, medyo lang din, disappointed dahil nga nag-choke. Pero may mga nababasa akong comment na hindi mo deserve paggandaan ni Sak Maestro. What the fuck? Na parang ako daw yung talo kasi hindi ako pinaghandaan ni Sak Maestro, na parang hindi dapat ganun ang mindset ng fan. Kahit gaano natin ka-idol yung isang tao, dapat sabihin natin yung pagkakamali para mas lalong uminit yung pakiramdam niya na bumawi sa inyo. Kasi pag laging ganun na hindi ka dapat paghandaan yan kasi sino ka ba? Parang ganun. Baka gawin yan. Anyway, Sak Maestro kasi, eto na eh. Ayun nga, totoo nga yung sinabi. May nabasa ako, all 3 rounds daw, nag-choke siya. Tapos may laban pa siya sa flip top, may laban ulit siya sa PSP na parang ayokong isipin, pero dahil para ba sa pera, sayang yung income? Wag naman sanang ganun. Kasi parang ang nangyayari dito, Sak, sorry, bro, ito, opinion ko lang to. Kung ikakasama mo, nasa sayo yan. Pero kung ituturing mo tong positive criticism, sana makatulong. Pero baka nilalamon na ng pera yung art. Ako, bumabattle ako sa flip top. Sinasabi ko nga dati, baka hindi ko na kaya. Baka last battle ko na. Pero hindi ko sinasabi sa social media, sa flip top. Sa sarili ko, sinasabi ko. Kay Enigma, minsan nagsasabi ako na boss, baka hindi ko na kaya. Pero ang nagbubo sa akin si Enigma, hindi, kaya mo pa yan, ganyan. Kaya halos once a year na lang ako bumatel. Kasi ayokong pilitin yung sarili ko na hindi ko pala kaya, tas tatanggap ako ng trabaho. Sa totoo lang, ang laki ng nakukuha ko sa flip top. Yung mga talent pin nila dito, hindi binobroadcast ni Enigma, pero putang ina, payat yan sa mga nakukuha namin. Lalo yung kay Sinyo. Sobrang payat ng nakukuha nila dito kahit may bonus pa. Pero hindi kasi ako nagpapasilaw sa pera na batil ako, tangina kasi ganito yung nakukuha ko eh. Sayang yung pera. Pero kung hindi ko naman magagawa ng maganda yung battle, o sabihin natin, hindi naman ako ganun ka-technical, hindi ako ganun ka-bars. Pero naghahanda ako, wala akong history ng choke. Meron akong battle na laylay dahil doon sa mga naging tema ko, yung may topic. Pero kahit kailan hindi ako nag-choke, hindi ako nagpabaya. No? Kumbaga, pag tinanggap ko yung trabaho, tatanggapin ko to at magtatrabaho ako na maayos. After nung tinigil ko na yung mga tema, bumawi ako. Sixth Threat, yung etong kay Sinyo. Kasi sinasabi ko lagi sa sarili ko na ayokong masayang yung minahal ko, which is yung hip-hop, yung rap. Kaya bumabawi ako. Hindi ako nagpapadala masyado sa pera na, hindi. May
hindi lang to kay Sak, marami akong kaibigan noon pa na nung kumita ng pera, naging petiks-petiks na pagdating sa art. So tingin ko kailangan ni Sak Maestro pahinga. Kailangan niya ng pahinga. Baka masyado lang siya na na ang laki ng nakukuha niya. Pero nawawala na yung art o hindi na si Sak Maestro yung nakikita natin. Baka ibang pagkatao niya na yung lumalaban, yung kailangan ng pera. Kasi yung Sak Maestro, putang ina, hindi mababayaran ng pera yung tunay na Sak Maestro. Baka ibang part na ng pagkatao ni Sak Maestro yung lumalabas. Kaya ganyan na. Pero sana, bilang fan ng letra ni Sak, sana makabawi. Nakakalungkot kasi ang galing ni Sak sobra. Sana makabawi. Sana makabawi. Siya wala, mabubayawa. Wala kasi ako eh. Before. Sorry, man. Handa ako eh. Hindi, tayo lang. Before. Naghanda daw siya. Naghanda. Kailan pas 580 kg ang weight di normal. Toroday. Imong weight di normal. Dapat sa waste disposal. Imong single status dapat i-change og plural kay mura kag mix og clay ug kubal nya kay shape deg oval nya face gihulmag pina JB sukal. Kaya ano? Ang ganda nun. Ang ganda ng mga rhyme scheme ni Sak. Sayang. Feeling ko naghanda siya. Pero baka nga totoo yung 3 days prep kasi masyadong, sige, okay lang yan. Parang ganun. Kailangan talagang kailangan gutumin ni Sak ulit yung sarili niya. Kausapin niya yung sarili niya na, uy, hindi ikaw yan. Balik ka na, miss na kita. Kasi ginawa ko sa sarili ko yun. Morning. Zero ahos nga 15 anyos. All white spermia sapatos ang pormahan kana Jimmy Santos. Kalami ni may lambos sa Tagalog. Si Tagalogod sa akong itlog ni Bulabyog. Sinuryahan na may Tagalog, nawa ni taga Tibalog. Hindi ko naintindihan. Tagalog si mata. Sino ang Bisaya daw ang ribat? Pag Tagalog na ba mong kontra, face to face may mang libak. Lagong kay ikaw og liog, grabe na ka black. Liog Basta ba yun? lagom mo- Liog ba yun? Liog? Liog di ba buntis yung lalaki ang anak? Danti gulapi kay tatak. Danti gulapi kay tatak. Pero napansin nyo, that's not within his scope. Siya lang hindi tumatawa, though my shit's quite dope. Kaya anong pakiramdam that when you're with my folks, ikaw lang nasa outside of our inside joke? Ganda nun. Tangina. Cause you're a clown. Ganda nun. Inside joke, clown. Kabuya, just, sige daw, pasabta ko. Di ba rap kay gamit og language? Yung ingnon niyo mo masahod pa mo? Pasantod na pa'y lingwahe nga kami rin nakabalo. You're still beneath me, pang tamakan na tamo. Ah! Ang kinanawal, bad trip ah. Sino ba? Okay lang? Time out? Walang, sige, diyan ka na eh. Tira. Time out. Oh my God. Pahinga. Nature. Uminom ng maraming tubig. Kumain ng masustansyang pagkain, gulay, more on protein, fiber. Bitawan saglit yung cellphone. Kausapin ng mga kaibigan, maipagkwentuhan. Kailangan ng pahinga sa battle rap. Kailangan. Pistol, round 1. Wala akong pakisak. Kahit nagbisaya ka pa at kayo lang nakakaintindi, mga brother. Para sa akin, mukha ka lang nangungulit na Thailander. Tanginan to, nagrebat po. Tanginan mo, nagkalat na nga, nagre-rebat ka pa. Wag mo lang rebatan! Ayun mo, hindi mo naawa. Tanginan to, katapat niya daw, 2 tao. Alam mo ba, sabi nung fan doon, medyo pumayat na ako. God bless you, bro. Tangina niya, nakaka-disappoint.
Yung idol nyo hindi sumulat. Binigay mo sak maestro, yung dumating sak na lobat. Buti na lang. Buti na lang. Buti na lang. Tangina, inihingi ko sak maestro, binigay nyo shabs maestro. Shabs maestro. Tinawag ka nilang adik sak. Pero wag kang umasang tutularan ko yan. Wala akong pakialam sa bisyo mo, tol. Sa tama mo lang. Tangina mo. Eto, legend. Gusto nyo ba ng revelation? Alam nyo bang majority ng choke performance ni Sak puro main event battle sa Luzon? Di ba kayo nag-wonder ba't ganun? Hindi nga ba talaga nagpe-prepare yung idol nyo? O baka may ibang rason? Well, before pandemic, nagsisimula yung flip-top event ng 9. Na natapos ng 4. Ganon kasagad yun. So kung 3 na yung main event, Sak, tangina mo, lobat ka na nun, gago. Huwag mo kami lokohin, Sak. Tama yung sinabi ni Pistol eh. Bago mag-pandemic, talagang inaabot ng madaling araw yung flip top. Hindi pa ganun kadisiplina kasi nightlife talaga ang flip top dati. Nagsisimula yan mga 8, 9, ganun. Kaya malulobat nga naman. Gago. Huwag mo kami lokohin, Sak. Hindi ka magchuchok ng batak, pare. Patunay, laban mo kay Lanceta. Wala ka nang masabi nung round 3, pero yung bibig mo, buka pa rin ang buka. Kitang-kita sa video, ayaw mo na, pero yung panga mo, gusto pa. Ganda nun Yung pisngi nagmamasil, yung kagat humihigpit, kumukudrado yung muka, pag yung ngipin nagdidikit. Siya daw ay smooth as butter, nak ng puta, lupit. Kaya pala smooth as butter kasi mukha kang tasty bread. Kagating ko pang amoy. Yung linya niyang LA to New Zealand, kung napanood nyo, pilit niyang pinareplay. Tumawid daw siya from LA to NC. Ano daw yung ETA? Lance, Tapos yun nung pala hindi yun. na gets ng crowd, Cebu Pacific ang delay. What the fuck is up with that? LA to NC, ETA, Lanceta. Okay, gets ko yung gimmick. Ang pinagtataka ko, from Los Angeles to New Zealand, iniintay mo Cebu Pacific. Di ba? Tapos nung hindi kinagat ng tao, ikaw pa nagalit, Chong. Kahit mag-intay tayo ng matagal, Sak, hindi talaga lalanding yun. Nice one. Tangin na malayo ka pa sa eroplano mo. Ganyan ka ka-advance, pare. Mga bara mo nagpapatunay, Sak. Sobra ka na sa biyahe. Double meaning. Ganda nun. Tanginan to, pag palumpalo, feeling... Sobra na sa biyahe. Double meaning. Yun nga, yung kinonekta niya doon sa eroplano, LA to NZ, sobra sa biyahe o sobra sa batak. Meron kasing word sa addict na parang pagka gusto nilang tumimag o gumamit, biyahe tayo. Alam ko yung mga ganyang word po, tangina taga-release ako dati pa eh. Nalipat lang kami sa housing ngayon. ka na sa biyahe. Tanginan to, pag palumpalo, feeling MMA fighter pag sumet up. Boss B, kala ko ba pang UFC? Ba't may UFC banana ketchup? Okay. Tangina sa kalagitnaan ng laban, bigla-bigla ka nag-crave ng sausawan. Tanginan trip yon. UFC banana ketchup. Ang deep nun. Okay. Okay, ang lalim, ang deep Basta na lang may sausawan. maibuga. Tangina mo sak, bisyo pa. Naghahanap ng sasawsawan kasi yung utak na prito na. Okay, okay. Diba? Naprito o Tama naluto. na tayo. Naluto sa bisyo. Double meaning pa rin. 3 beses na dapat ito kinasa sa flip top. 3 beses din akong inatrasan nito. Tapos nung nalaman mong home court, biglang palag, lupit ng loading yung Chumempo. 2 beses siyang umatras sa Luzon, isa sa gubat. O Diyos ko naman, maestro, sa kakaatras mong hayop ka, nakarating na ako sa inyo. Okay, okay, okay. Luzon, Gubat, Men, Mindanao, alam galing ko, nun. hero nyo to. Alam ko rin, hindi kayo bias. Pero alam nyo bang majority ng most high performance ni Sak nangyayari lang sa Mindanao at Visayas?
Oras na sumigaw siya ng, "What's up? It's my home. It's my people." Sabay magre-reference ng sikat na Bisaya. Kagalang-galang na Duterte, Scottie Thompson, Dondon Ontiveros, Karinsita. Pag kailangan mo na magpatawa, Manny Pacquiao, Aling Junisha. O kaya i-open up yung Bisakul, Baduy, lahat Bisaya discrimination sa Maynila dahil bugso ng inyong damdamin ay bugso ng kanyang kita. Oh! Don't get me wrong. Putang ina, ang ganda nung punto na yon. Ang ganda nung nasilip nyo na yon. Ang galing nun. Poke ng inang yun. Bugso ng inyong damdamin ay bugso ng kanyang kita. Ah, Don't damn. get me wrong. Alam ko nag-e-exist yung Bisaya discrimination sa labas nito. Hindi na kailangan gamiting paniklab. Pero bilang fan, discrimination, profanity, insulto, lahat yan nature ng battle rap. Kung ano yung sinabi sa'yo, para sa'yo lang yon. Hindi mo kailangan ipasa yung pasakit. Impis ipaliwanag mo kung bakit ikaw pa yung nag-uudyok magalit. Sa pagtalino ng Damn. mga yan, ikaw pa bumabalakid. Kasi pag di na umiikot yung fan, di mo na sila magagamit. Grabe yun. Ganda nun, tang ina. Pistol here. Grabe yun. Ang katinong punto na yun. Lagi niyang sumbat, dala ko Mindanao. Saan man siya mapatakbo. Kaya kahit wala na siyang magandang inuuwi dito, siging tanggap lang kayo. Kung feeling mo, hindi mo naramdam yung lupa, hindi dahil sa mataas na yung nata mo. Tumingin ka sa babasak, sila na lang yung nagbubuhat sa'yo. Tang ina. Grabe yun. Diba? Oras na hindi ito mag-choke, finish na. Yung mga fans mong nag-pray, natupad na yung dalangin. Hindi na para suriin yung pilit na rhyme scheme, patuloy lang kayong mahuhumaling. Kaya wag kang umastang may galit sa mga unggoy na pasabit-sabit sa baging. Kung sa mga kamay mo din ang galing yung kinakain nilang saging. Humingi ka ng humingi ka ng magaan na laban. Ako naman tong masunurin. Wala akong pake kahit sa Facebook, garapalan mo ko kung gaguhin. Wala rin akong pake kahit hindi mo irespeto yung laban at yung paghahanda tarantaduhin. Sak, re-respetuhin lang kita hanggang sa di ka na nila kayang respetuhin. Oh my God. Ang katinong punto na pili niya. Yung mga ganung punto sa ender ni yung sa Bisaya, sa damdamin, kukunin yung damdamin. Ang galing nun. Yung mga ganyang sulat ni Pistol, inaasahan ko yan, mga pang round 3, pero putang ina, round 1 pa lang, meron na. Ano pa yung 2 and 3? Ito na, sak. Ano kaya yung i-choke niya? Ano yan? Midea? Oh. Ang ina niyo. Bawi daw, bawi. Yung fans lang daw, pinapaikot hanggang di na magamit. Ikaw, kahit exceptional yung talent, di mo ma-reach yung bigger market. Alam niyo ba kung bakit? Pangit. Pangit ka, men. Di kita nilalait. No, hindi ko siya nilalait. I'm just stating facts. Pwede kang tubero, but that face ain't made for rap. Di ba? Lumalakas sa kanya mga bara every time we play it back, but it wouldn't change the fact that your fucking face is whack. Okay. Pero hanggang doon na lang yun, hindi kita nilalait. Fucking face is whack. Tapos sinabi niya ano yun, saging. Pinapakain daw ng saging at bagging. Alam mo na contribute mo sa rap? Pag-squatting. Squatting. Natalo pa sa ribat, di ba? Tapos, Natalo ko pa sa ribat. tapos si Pistolero, estilo neto. Alam. Nalaman ko ang agenda at motibo. Agenda at motibo. Nag-invest ng ilang libo pang lisensya at rehistro, nag-record siya ng video doon sa may EDSA. Ganun talaga pag nakahawak ng cellphone ng nitibo. Para makakonect siya kay Phoebus, tapos, imbis mag-invest daw sa crypto, sa mga lesbian, aktibo pa yung sexual libido ng Iglesia ni Cristo, siya nagbenta ng dildo. Okay. Di ba ako, di daw ako kaya respetuin? Ikaw di kita kaya respetuin. Nagbibenta ka ng dildo, tinitake advantage mo yung mga tomboy na nangangarap magkautin. Diba? Paano ng business mo? Sex Pistols? Sex Pistols. The Sex Pistols? Pero, dildo ay gabulto. Lahat ng tomboy sa tundo ay napatamod mo.
Yan si Chris Cañares, Napatamod mo. alias Dildong Dantes. He circumcises all the silicon carnage. Silicon At yung mga carnage. dildo na may LED light, when it's in your talibs, umiilaw na parang espada lang ni Bilbo Baggins. Pero, it's not a big deal though. Equip, my consignments. Sabay siya naningil. Sa real jokes, sa got bars, pati na rin sa Mick and Chill. Si Boss P pa yung nagpa-feel ng thrill sa iyong tinggil. Binabare na kasapwet, sabay, you know the fucking drill. But on the real, with estilo, hahanap ng butas. Rektahan. Ako, estilo ko, ikaw tinitira ko, pero lahat sila tinatamaan. Okay. Diba? Nagre-research sa iyong kalaban, naghanap ng kanilang kahinaan. Ako, giant asteroid, binubutas ko pang kalahatan. Okay. Pistol nga. Ganyan siya, hila pababa. Para bang haligay, alam mo yun? Taba ng talangka. Hindi naman mali, pero pinagmukha mong masama. Saktong pistol, binubutasan lahat ng tamang nagawa. Lahat ng tamang nagawa. Tinitignan mo pa lang yung buto. Ako, kinakain ko na yung ubas. Ginawa mo na siyang wine, ako, nasa pang-apat na akong prutas. Diba? Habang tinitignan mo yung sakit na hanap ko na ang lunas, sinarap ko siya ngayon sa tuwing dumarating si bukas. Kasi ang paghanap mo ng butas, yan ay research sa mga lumang litrato, you're still looking at the past dahil takot ka sa pagbabago. At dahil sa iyong trabaho, nakita ko kay Christian Carlo, ang tanging butas na nasa iyo ay ang buo mong pagkatao. Okay. Kaya, gago. Gago. Hanap ng butas, ayun. Sa kakahanap mo ng butas para magamit mo pang angle, napasok mo rin yung butas na may light sa end ng tunnel. Pistol up on pistol. Mirror match yung battle. At huling nakita mo ay butas nitong barrel. Kaya sabihin mo man, natapos na to. Magkano pusta mo? Round 2 pa lang, pero alam mo lang, tapos na to. So ano pa ba? Mag-split pa ba ako? Oo. Tapos na to? Okay. Sige, round 2 mo naman. Baka tumagos yan, bro. Sayang. May handa naman kaso hindi siya nagiging effective. Ang ganda ng mga rhyme scheme pa rin. Kaso syempre yung Sak Maestrong delivery, yung presence ng Sak Maestro ang wala. Yung delivery niya. Andun pa rin yung sulat pero halatang may kulang o may mga nakakalimutan. Sayang. Round 2, Pistolero. Alam niyo pare, Sak. Napanood niyo yung laban nila ni Shernan? Oo, Sak Maestro yan eh. Sabi niya doon, barok ako mag-English. 'Di ba? So what? Bakit ka nag-iinaso? Habang tinatawanan mo ko, gumagawa ko ng history king ina mo. Itong tinawag mong barok, ilang taong nag-amok, hanggang ngayon nananatiling ganto. Isipin nyo yon, kinailangan nyo pang magtawag ng taga-gubat para lang mapatigil ako. Barok, Tangina, gubat. namumuna ng salita, ikaw nga kung ano yung pinagsasasabi mo kay Saki. Tinapakan niya daw yung ulo hanggang maging sobrang bloody, na parang ayaw mag-start nung wasak na Kawasaki. Kiningin mo, wasak na nga, ini-start mo pa. Tamang kickstart ka din no? Ganda nung punto doon, tangina. Ganda nun. Ayun yung magandang i-rebat ng on the spot kung naisip ni Saki yun. Ganda nun. Di ba? Kung basagin ko kaya tama mo, tol, na mga galawan kong pang Bruce Lee. Tipong kukurutin kita sa utong, tas pipilitin kita mag-multi. Ipipihit hanggang sa magtititilitong pusi na parang na-stuck yung susian ng bagong bili kong Rusi. Ganun ba yun? Ganda nun. Kiningin ng mekaniko bars. Kaya ka nangangamay talyer, hayop ka eh. Klingi pa masyado. Photoshoot ng PSP ka po, sabi nilang Seta, ang baho. Good mood pumasok si Boss P. Pagpasok, niyakap niya. Pagsingot ni Boss P, sagpangan na.
Tanginan to, iniiwasan ni Boss P. Siya naman todo dikit pa. Bobula-bulahin si P. Boss, tapos sa huli, hihirit siya. Boss, history tong ginagawa natin. Ending, bumagsak sa TF niya. Sak na, may istro pa. Sip-sip na sip-sip pa. Di ba? Magre-retiro na dapat. Pero nakailang battle ka pa dito, Gar. Para dumami, maipundar. Ito yung perfect example ng ginalingan tapos na regular. Tamad niya daw si Sixth Threat. Tamad niya daw si Sixth Threat, Nikki, Grega, Tats, Marshall. Sigurado ka ba? Sa mga binanggit, si Tats at Marshall lang yung katunog mo, tinatarantado mo pa. Si Tats, nagretiro man, naging mahusay na artist at producer, sa ibang dako nag-ingay. Habang yung preparadong Marshall, sigurado ko kaya kang iwanan na pilay. Sila yung mga graduate sa klase mong malapit na mapagod mag-intay. Yung flowers na dapat sa'yo pa nanggaling, ako pa nagbigay. Damn. Si Krega, nanlalamon sa pananagalog, estilong ni minsan hindi mo napagana. Si Nikki, mahusay na komedyante, alam natin na hindi niya yan kaya. Si Sixth Threat, klarong sinuni at hindi ikaw yung minsan niyang nagaya. Dalawa lang yan. Inaangkin mong anak yung nakikita mong masagana o sadyang malungkot lang yung pagtanda niya dahil karamihan sa mga nanunumbat yung mga walang-wala na. Tangina. Oh my God. Pero may round trip pa. Siguro dapat ko na munang itigil sa puntong to. Mamaya na natin paluhain yung mga matamong namumugto. Kung bara mo one size fits all, puro generic, totoo. Pues lahat ng lalabas sa pistol, sukat lang para sa ulo mo. Uy. Ang fit ni Morris, no? Pistol pa rin. Although ando pa rin yung rhyme scheme ni Isaac Maeso sa 2, pero yung delivery kasi, yung performance, halatang may nawawala. Habang kay Pistol, confident, malinis, bati tayo. Sure nan, boring mga lines mo kay Sinyo, sarap skip, ha ha ha. Boring ba? Pasensya na. Baka gusto mo yung mga damayan, hindi ayaw ka na nun. Tito Shernan, ang bangis ng battle nyo ni Sinyo, OG Shernan ang datingan. Battle of the year na agad. Panalo lahat ng nakapanood. God bless lagi, Tito Shernan. O bakit yung iba ganito yung comment? Ba't yung isa boring daw? Baka haters talaga. Okay. Watching from Jubail, Saudi Arabia. Panalo tayo lahat sa Sinyo Shernan. Oh, ayun. May komentong ganun. Idol, masakit sa ulo yung pagbagsak sa stage. Hindi. Hindi naman. Inaral, doon sabi ko, nasabi ko nga pala to sa reaction video namin ni Sinyo pero wala pa. Inaral, tinuturo sa amin yan sa Probinsyano at Batang Quiapo dati. Idol ko pareho, pero kung lyricist, 60, rhyme scheme, lamang si 60. Bukod doon, pantay na. Pero kung may sakaling bahay katay to, classic din, pero 60 pa rin. Okay? Dito ko lang panoorin yung PSP, haha. Masarap manood, parang may tropang kasama habang nanonood. Pero kung flip top, supportang tunay. Tito Sherno, pa shoutout, always watching your classic and reaction videos. Thank you. Walang pangalan eh. Kabitenyo ako at bias ko talaga si Mot dito. Pero yung prediction ko, 6th threat. Kung pagbabasihan ko, past 2 battles nila, iba kasi si 6th threat, malalim, pati magaling mga setup. Tapos si Mot, unexpected kasi di ganun kalalim. Kaya siguro, 6th threat tong laban na to. Anyway, yun na. Round 3. Sensya, nakalimutan ko si putay ng round 1 eh. Galing. Hilaring. Pistolero. Fishbolero. Lele. Si Shane sabi nun, sige, seryosohin natin. Mura pa oh. Okay, seryosohin natin yung topic. Parang nanonood lang tayo ng National Geographic. Ito si Pistolarius Battlerapithecus canaris, also known as the Pangit cat. Very fat. Always battle rap in his habitat. Makikita mo siya sa filthy slums of the National.
motherfucking capital. Region he is known as the lowest form of animal. The lowest form of animal, Ganda the ng cousin rhyme, of ng rhyme scheme. Hydrocephalus. Ang ginakaon perme, beef pares ug extra juice kay walay vegetables ug walay sariwang fruits. Ang isda lang sa Metro Manila puro tilapia ug bangus, mga galunggong. O yan. Kaya nga nanghihina. Nung minipis na yung kandila, di ba? Kahit na puro mantika. Hindi mo naman sabihin, pero sa akin naiita. Kaya pala humihina. Kasi hindi lang pagkain, pati yung hangin, hindi sariwa. Tuloy yung crowd sa nagiging lazy na sa Metro Manila. Sa lahat ng rapper Rhyme na naging scheme pa rin, artista, ganda, oh. karir mo lang naging malabo. Pero sorry tol, alam ko na naglaho na yung role mo sa Batang Quiapo. Oh. Fuck. Binatay ka kagad, no? Pero kahit mag-ensayo ka ng husto, bakit yung PSP hindi mo nadala sa tondo? Kiniklaim ko ba sila 6 Threat? Si 6 Threat? Sinabi ko yun? Gagi, hindi ah. Sinabi ko sa akin, sinabi ko lang si Marshall at si Tats. Tats na parang hena. Pero, That's na parang hena. Tato. Okay. Tol, Musundot. di ko naman dinidis lahat ng inyong pinagsikapan. Pero nung kaya kata sa inyong laban, bakit? Fuck. Alam kong dalawa kayong may kasalanan. Tinitira ka niya dahil kay sadlak pa rin kayo daw sa kahirapan. Pero wag mo naman isisi yung mga taong pinanganak bilang mayaman. Dapat mong isipin kung paano nila yun pangalagaan. Shit. Siya, nawala kasi ako sa round 1. Tangin ang round 1 niya, no? Gago yung round 1 na yun, no? Dapat, hindi mo na in-spate. Gago yung round 1 na yun, eh. Na round 2 ka na para, ano. Ng confidence? Kailangan nyo yung pangalagaan. Oh, sige. Lahat ng mga angle nyo, nakakaumay. Di naman, magbigay ka sa akin ng flowers, di naman ako nanghihingi na bigyan mo ako ng pugay. Freestyle. Pero isa ako sa mga alumni. At sinasabing mo, galing lang sa Shabu ang aking husay, advantage ba yung bagay na nakakasira naman ng buhay? Di ba? Hindi. Di advantage yun, binibigyan ko kayo ng partida. Dahil habang kayo'y sobrang gigil, ako naman nagpakalulong. Sarili ko'y at ang katawan ko'y sinisingil. Kailangan ko pa magdroga para kailangan ko pa magdroga at dahan-dahan kinikitil mo sa akin na aking buhay para lang tayo magsinglibel. Okay. Di ko naman pinagyayabang ang aking mga achievements. Pero ang mga success na may measure mo ba yan sa level of convenience? Oh, puta na. Freestyle na lang, Sak. Freestyle lang mo na. Nahiya ka lang naman kasi, kaya mo pinupuna. You hate what you lack, pinupuna mo lang sa akin na mga hindi mo na-experience. Okay. Cause... Pero man, magbubuhat na lang ako ng bangko. Ba't di ako maupo may tahanan ako na itayo. Yeah. Nakipagsapakan ako sa violente niyong mundo. Di nga lang ako nagkampiyon, ginulpe ko ng husto. Ginulpe ako ng husto. Pero yun nga, sariling lupa't bahay, sa huli yung binuo. Malaboksingero kasi merong inuwi na titulo. Kasi meron. Okay? Ang ganda, oh. Ang ganda sana ng mga ano, eh. Kaso, Tol, parang lagi kang time. kaya ano, Gano mo. kanina, sana ikamay na ako yun yung pagsabihan, pero lahat ng yun ay pagpapaliban. Kinausap kita bilang pistol, ngayon kinausap kita bilang Christian. Lagi kang welcome sa Davao. Salamat, pare. Time. Sayang. Tapos meron pa siyang laban nga sa flip top at sa PSP ulit. Kung yung isang laban hindi na napaghandaan, ano pa yung magkasunod? Oh my God. Ayoko isipin na pero parang ang nangyari, sayang yung pera. Sana magpahinga si Sak. Marami naman pinagkakakitaan yan si Sak eh. Para maibalik niya yung gigil niya. Kailangan mong magpahinga, manood ka ng mga rookie. Isang bagay yung mga rookie. Yung mga gutom na rookie ngayon, ang sarap panoorin. Nakakabalik ng gigil sa katawan. Kailangan mong bumaba muna sa trono mo, Sak. Kumausap ka sa mga bagong mamamayang Pilipino na Yo, bago simulan tong round 3 ko,
Ano man lalabas dito, nasulat ko na to bago pa kami nagkaroon ng mga pag-uusap. So, mabuting tao to sa akin si Zach, no? Pero, Disclaimer 3GS. Pansin nyo ba? Yan yung angulo niyang madalas mapakinabangan. Kahit hindi 3GS yung kalaban, 3GS yung angle para may automatic na palakpakan. Di nyo napapansin? Yan yung mga sinusulat niya, Repa. 3GS na squatting na agad pag medyo kinakapos, punyeta. Kala ko ba mahusay na rapper at advance yung mga pyesa? Bakit 3G pa din yung ginagamit mo para kumonekta? Di ba? Ayaw mo na sa flip top, puro 3GS na sa poster, kaya medyo tinatamad ka na doon. Sak, may 4 na squatting ngayon sa line-up. Parang ang sipag mo ngayon. Di ba? Panira daw kami sa kultura. Yan yung madalas niyang sabihin. Pero yung tropa mong nagsama ng mama, nagawa mo pang purihin. 3GS, salot, sinisira niyo yung sining. Pero okay lang nung yung battle, ginawa niyong PTA meeting. Di ba? Sa likod ng... Di ba? Sa likod ng J-Back versus Mot, Kotom Cam Karepa. Kung paano mo minamanipula yung crowd para si Tomas maitsipwera. Tangina. Pero dinidiin kaming madaya at nang mamanipula ng eksena. Pero mukha niya yung lumabas nung nilatag yung ebidensya. Tangina. Di ba? Ginagamit mo yung katayuan mo para imanipula yung laban at sarili mong tao. Galit ka sa bumababoy ng sining habang kumukonsinti ng pagiging desperado. That means, yung hatred mo sa amin ay for the hype lang at yun ang klaro. Dahil lahat ng rason mo para magalit sa amin, yun din yung ginagawa mo. Tangina yung nasilip na butas dito ni Pistol. Tangina. Galing nun. Galit ka nga ba sa mga bara-barang nakikitagay sa eksena? O di mo lang kayang makitang malasing yung mga di mo kasama sa lamesa? Di ba? Kung di mo kayang makita, sak, pumikit ka. Hindi yung puro kapasaring. Di namin kasalanang nag-aksaya ka ng panahon at yung tagay na pa sa amin. Hindi kami nagdamot ng papuri nung ikaw ang nagahari. Lumingon ka ng iyong mawaring, nirespeto namin yung prime mo. Di mo lang kayang respetuhin yung prime namin. Ganun lang Damn. kasimple yun. Tangina. Tangina. Galing nung nasilip ni Pistol dito. Galing nun. Tangina, ultimo nga roots nito, fraud na kung susumahin. Hip-hop na naging metal, tas naging hip-hop ulit dahil baduy na daw yung musika. So ang ending nito, Sak, savior ka pa ng industriya. Tinis mo yung XB, 3GS, lahat ng MC hindi mo trip ang atake. Kung sino pa yung madalas magarahe, siya pa yung maraming sinasabi. Pwes kung totoong nag-ambag ka at sincere yung hangad mo na tong eksena o mabante, alam mo ding hindi mag-e-evolve tong putang inang sina to para pumabor lang sa mga gusto mo mangyari. Di ba? Ilan magandang performance mo, iho. Sige, ilatag mo dito. Nang makita nilang hanggang ngayon, di mo pa rin nalalagpasan yung ginawa mo sa zero. Kaya wala kang karapatang umastang relevant kung sumasandal ka lang sa mga nakaraan mong karangalan. Wala kang karapatang humingi ng luni, hindi mo siya deserve na makalaban. Damn! Hindi ka old god, hindi ka legend. Buong tapang ko yung ipagsisigawan. You're nothing but a flip-top veteran na may iilang classic na laban. Tangina! At para magutom ka, yan Ang yung katinon. dapat mong malaman. Tangina! Ang sakit ng round 3 ni Pistolero. Hindi nga lang ganun nire-reactan ng mga Dabawenyo. Well, sak maestro. Baka hindi pwedeng masaktan. Pero grabe yun. All 3 rounds, body bag pare. Literal, body bag. Pero wish ko talaga, kaya pa yan ni Sak eh. Kailangan niya lang ng pahinga, gutumin sarili. Tol, wala akong hate sa'yo noon pa man. Siguro yung mga nasasabi dyan sa battle is para sa battle lang yan. Pero nakakausap ko naman yan si Sak. Para sa akin, Tol, Sak, kailangan mong pahinga. Manood ka ng mga rookie. Panoorin mo sila. Kumbaga, ang motto ko kasi sa buhay, gamitin ng pera para makisama, wag makisama para sa pera. Baka mamaya, sa ibang way naman, yung pera, dahil malaki nga yung natatanggap mo kada battle, baka nawawala naman yung sak maestro na gusto ng tao.
hindi nabibili yung respeto. Sana magpahinga, gutumin ulit sarili, at kung hindi na talaga kaya, wag nang kunin yung trabaho. Yun lang yun. Para sa'yo din yan, hindi para sa liga, tol. Anyway, hindi ko na kailangang antayin yung judging nito o yung pagsabi kung sino nanalo. Malinaw naman, pistolero. Congrats, sayang, pero congrats sa ano. Yun, bati tayo. Idol ko si Mot nung isa buhay ran niya, pero lately parang wala ng gulat factor. May tulog siya kay Sixth Threat. Galing talaga Tito, pero Tito Shernan, maging maganda laban to. Sixth Threat, last line prediction. Dahil talo ka na Mot, baon na baon ka na. Tara, rematch sa ahon. Prediction ender. Sixth Threat yan, maniwala ka Shernan, dudurogin ni Sixth Threat yan. Solid laban Shernan versus Sinyo. Try nyo naman mag-collab. Kung tutuusin, mas mabigat ang nakalaban ni Mot. Okay? So, kind of set up this match up. Mot, he will be champ. Okay? Tito Shernan pa shoutout naman si Pitong aka Manok. Idol ka niyan. Hoping someday makalaban mo si Akata. Watching from Cavite. Solid laban nyo ni Sinyo. Pero 6-3 ako dito. Otits. Congrats sa laban nyo mga Idol Shernan and Sinyo. Panalo kayong dalawa. So ayun, sa mga magpapabate, huwag kalimutan lagyan ng pangalan at taga saan at i-comment nyo na rin kung sino yung gusto nyo gawa natin ng susunod na reaction video. Hanggang dito na lang to. Mag-iingat kayo palagi. Magandang araw.